Sige, para ho alamin ang detalye po niyan, nasa ating pong linya, kalihim po ng Department of Transportation, Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, sir, good morning po. Si Orly Ulito sa DCWB. Kamusta ka na, Secretary? Good morning, Kuya Orly. Magandang umaga po. Ano bang naobserba? Ano bang nakarating o ano yung personal na nakita dun sa airport sa Siargao at may pagbabago yata dun sa kanilang airport, Secretary? Opo, nung nakaraan po kasing linggo, Kuya Orly, nag-inspection po kami sa mga airport at mga seaport natin sa Mindanao. Opo. Kasamang Zamboanga, kasamang Camiguin, saka Siargao. Ngayon, nung nandun po ako sa Siargao, nakita ko po, napakalungkot po nung sitwasyon doon ng ating mga kababayan. Pati na rin yung mga turista natin. Alam naman natin, Kuya Orly. Ang daming ano dyan, dahil pupuntang surfer dyan. Oo, sikat na sikat po ang Siargao. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, sikat na sikat siya. Oo nga po. At ang daming mga foreigner na mga turista na pumupunta dyan, pati yung mga kababayan natin, talagang nagpupuntahan na ng Siargao ngayon. Ang problema, yung airport po natin doon, talagang medyo napabayaan na ng ilang taon na talagang hindi na inayos. So, ang unang-una ko pong inutos, kailangan talagang i-expand na natin yung airport. So, sa kasalukuyan po, mag-i-expand na po tayo. Meron tayong tinatawag na modular expansion na gagawin. Okay. Siguro sa loob ng 6 na buwan, matatapos yan. Pero ang medyo na inis ako ng konti, Kuya Orly, kasi, nung nandun ako, siksikan yung mga kababayan natin. Oo, kasama maliit yung mga nga raw turista. maliit, napakaliit. Napakaliit po, napakaliit. Ngayon, meron po ako nakita doon, nakalagay VIP Lounge. Pagpasok ko sa loob, wala namang gumagamit, kahit na hindi siya kalakihan, kahit paano kung dadagdagan natin ang mga upuan doon para sa mga kababayan natin, kahit paano may maitutulong yun . So, ang inutos ko po kagad, ipatanggal yung VIP Lounge, para magamit ng mga kababayan natin. And masaya naman ako dahil nakita ko kahapon, nag-report sa akin ng ating CAAP, yung nagmamanage ng airport. Opo. Sinimulan na nila yung paggiba dun sa pader, para magamit na yung VIP lounge ng mga kababayan natin. So okay naman, pinagamit na. Hindi na ginawang parang VIP lounge na pupunta lang doon yung kakanta lang na may video. Hindi na. So simula siguro ngayon, magagamit na ng mga kababayan natin na gagamit noon. Hindi pa maliit na bagay ito, Kuya Orly, kasi napakaliit talaga ng spasyo. Pero kahit pa paano, at least makakadagdag tayo ng upuan. Nagpabigyan na rin tayo ng mga dagdag na upuan. Alam ko nakabit ng kagabi, magagamit na siguro ngayon. Ang kagandahan nito, may mga lugar na kayo siguro personally nakikita ninyo, pangunahin na nangungunang mga tourist destination. Pero Opo. Airport pa lang mukhang parang hindi ito pang international ang dating. Na ito ho bang isa sa mga na-discover nyo ito sa mga biyaya pong ito tulad dito sa Siargao? Opo, ang priority po talaga natin dahil usap po tayo kay Secretary Cristina Frasco. Opo. Naikwento niya sa akin nung kakaupo ko pa lang po, talagang hindi maganda ang estado ng ating mga airport, lalo na para doon sa mga top tourist destination natin. So, yan po ang ating pinaprioritize ngayon. Ang susunod naman po nating pupuntahan ay Busuanga, kasi ganun din po ang sa Coron. Ganun din po ang naririnig kasi natin doon na sikat na sikat, gustong-gustong puntahan ng mga kababayan natin sa kanang turista, pero hindi masyadong maayos yung airport at maliit din. So, titignan din po natin yan kung ano magagawa natin para mapabilis natin ang papagakit sa pagsasaayos. That's good. Hindi lang mapaganda, kundi baka pwedeng balang araw, mga international flight. Gawin natin international. Yun din po ang plano sa Siargao, Kuya Orly. Gagawin natin international airport yan, pero may mga kailangan tayong gawin sa Okay. Ihabol ko lang ito. Although ang purpose na pagtawag namin tungkol po niyan sa Siargao, marami talagang hindi ho mapakalit. Gusto malaman sa inyo. Ano na ho mangyayari after po nung nagsagawa ng tigil pasada ang Manibela? Ano na ho ba ang direksyon ng DOTR as far as PUV modernization program is concerned? Alam nyo, napaka-komplikado at masalimuot nitong nitong PUV modernization. Totoo po. Madami po tayong mga nakakausap ngayon ng mga transport groups at hopefully po ay makausap na rin po natin ang Manibela very soon at makikinig tayo sa kanila. Kasi ang importante dito, Kuya Orly, is malaman talaga natin ano ba ang nangyayari
on the ground. Ano ba ang nararanasan ng ating mga operator, ng ating mga driver, Pati pasahero. doon na rin po yung mga nag-consolidate na into cooperatives or corporations. Sa kasalukuyan po, marami tayong mga nalaman na, pero hindi pa natin nakakausap lahat. So ang gusto ko po sana ay makausap muna natin lahat para makapagbigay talaga tayo ng talagang tamang rekomendasyon sa ating Pangulo kung ano ang way forward dito. But bottom line is, merong modernisasyon talaga mangyayari. Opo, kailangan naman po talaga tayo mag-modernisa. Wala naman pong, in fairness naman po, kahit yung mga transport groups natin na medyo may pag-aalinlangan, wala naman pong may ayaw sa modernization. Pero nakita ko po talaga, Kuya Orly, meron po talaga mga problema on the ground, no, na kailangan natin i-address. Pero siguro, pabayaan nyo lang muna kaming mga ilang consultation na lang. Konti na lang naman po ang mga grupong hindi pa namin nakakausap. At siguro, pagka nakuha na natin yung mga input nila, makakapagbigay na tayo ng mga rekomendasyon. Alright. Marami naman talagang pagkukulang. Pero marami rin tayong nakikita na talagang kahit anong gawing pagbabago, ayaw talaga nila dahil nasanay na sila sa dating sistema na alam natin na hindi na uubra sa kasalukuyang modernong panahon, Secretary. Tama po yan. Tama po yan, Kuya Orly. Maraming salamat. Pero kailangan po natin tulungan talaga yung mga gagong-gago na yung mga driver po natin. Kasi kabuhayan po ang pinag-uusapan natin dito, Kuya Orly. So hindi natin basta-basta na lang pwedeng ura-urada ito eh. Okay. Secretary, maraming salamat. Sa ulitin po, sir, maraming salamat sa ibinigay na pagkakataon na po umagang ito kahit Sunday. God bless po, Kuya Orly. Magandang umaga po. Thank you rin po sa inyo. Maraming salamat. Mga kapuso, DOTR Secretary Vince Dizon ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.